pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Nako po! Sinasabi ko eh. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatabang. Matatabang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Walang paano natin itong si Senator Robin Valdez. Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong talungin yung tatay ko. Tama ba yung ginawa mo, pa? Nako po. Iniwan mo kami nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon. Iniwan tayo sa ere. Sakit. Masakit ho yan. May hugot ho itong si Senator Robin. May hugot ho. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. Salamat. Ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga kababayan nating INC. Maraming salamat. Kaya hindi ako magtataka isang araw ang presidente manggaling sa INC. Hindi ako tayo magtataka dyan, mga kababayan. O joke ha, hindi ako magtataka isang araw pagkatapos ni BP Sara o kung sino man, ha, bigla-bigla manggaling sa hanay ng mga kababayan nating INC ang susunod na presidente nitong bansa na to. At kung sakali mang mangyari yun, base sa pinapakita ho nilang ika nga, selfless ho ito eh. Di ba? Ano ho eh, kumbaga ang mga miyembro nila, mahirap ho yan, mga kababayan. Pero dahil alam nila na ang kanilang pinaglalaban, makabuluhan para sa sambayanan, para sa kasusunod na henerasyon, talagang balagbag kung balagbag, ika nga. At kung sakali man, talagang ituloy nila yung warrant na yan kay Senator Rodante Marcoleta, malaking kaguluhan ho yan, mga kababayan. Kaya para doon sa mga adik sa Malacanang at dyan sa Ombudsman, mag-isip-isip kayo. Di ba? Mag-isip-isip kayo. Anong plano nyo? Kukumpubin nyo mga simbahan ng INC? Kagaya ng ginawa nyo sa KOJC? Ang kakapal ng mukha nyo. We are one! Comment nyo sa baba, we are one. Laban! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung anong katotohanan, hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan hahayaan yung makulong?
paano na ang bayang ito, paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio, kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Hugot yan, hugot ho yan. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isa-isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. We are one. Okay, share ulit itong video na to. Grabe, napaka-iga nga malaman ng mensahe na to ni Senator Robin Padilla. Pakishare. At tingnan ninyo yung mga mukha ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun, napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil nung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin na uuwi rin sa Nakaw. ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag pa kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan, huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita,